mahigit 5 kilometro. Pabagal lang talaga ang usad. Nag-viral kamakailan ang video ng traffic congestion sa exit at entry sa San Simon sa NLEX dahil sa pagbaha. Alam natin ang MacArthur Highway sa bandang San Simon ay binabaha kapag tagulan, lalo na ngayon at may ginagawa pang kalsada at drainage dito. Ngayong hapon ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa maaari nyong sundang alternate road kapag merong problema sa major roads tulad ng MacArthur Highway at kahit na rin sa expressway. Ito ang Apalit Bypass Road. Ito ay may habang 10 kilometers na dudugtong sa barangay Balukok at Tabuyok. Ito ay 4-lane road at dadaan sa gitna ng bukid, kaya naman bukod sa mabilis na biyahe nyo ay maganda rin ang tanawin dito. Samahan nyo ako at ating pasadahan ng isa sa alternate roads na maaring makatulong sa biyahe nyo. Meron tayong sisiliping isang napakagandang project to. Maaari nyo magamit itong project na to, government project, kung sakaling nagkaroon ng matinding pagbaha, matinding traffic sa banda dyan sa may San Simon, generally bandang Apalit, Pampanga. At yan ang dahilan kung bakit sisilipin natin to at papakita ko sa inyo na mayroong isang alternatibong daan. Actually ito isang bypass road na pwede nyong daanan kung sakaling magkaroon ng heavy traffic congestion sa lugar na yan. Alright, so as usual, biyahe natin mula rito sa Tarlac City papunta ng Apalit, Pampanga. Pahangin muna tayo ng gulong, tapos magkape na rin. Realize ko Sunday nga pala, ang daming riders yan. Kaya kita nyo kahit dito rin mga 4 wheels punong puno. Dali lang natin isingit tong si Doming. Ay hindi, wala rin pala. Kala ko, ayun, may pwesto tayo dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung dali lang isingit to eh. Anyari. At ano yung mga parts ng tulay ata mga brother, kung di ako nagkakamali, na dudugtong mula Manila. Railway po yan, mula Manila papunta ng New Clark City diyan sa Capas. Ito na nga mga brother, mga poste. North to South or South to North Commuter Railway. Yan yata yung tamang pangalan na itong ginagawang project na to. Isa rin yan sa mga pinakaabangan ko sa lahat ng mga projects dito sa Pilipinas. Ang epic talaga ng Mount Arayat na to, no? Ang tangkad. Kaya pag nandito ka parte ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, kitang-kita mo yan. Napaka-epic yung view. Pag nasa Nueva Ecija ka rin, kitang-kita yan. Dami na siraan ngayon ah. Ilang ano na, van na yung nakita kong standby dun sa gilid ng kalsada. Malapit-lapit na tayo sa exit ng San Simon. Siguro mga around ano lang to, 6-7 kilometers. At ito na yung MacArthur Highway. Ayun, binabaha nga rito. I mean, bandang Bulacan dun ko na-experience yung baha. Pero banda rito hindi pa naman, kasi tagal ko nang dinadadaan ng MacArthur Highway. Ay, wait. Oops, medyo malalim yung nadaanan nun ah. Diyos mio, garapon. Meron silang bagong ginagawang daan nito. Ang kapal. Iwas baha. Ang problema kasi dito, habang nagiging populated yung area na to, syempre yung drainage nagiging problema yan. At saka itong part ng Pampanga ay mababa talaga to mga brother. Pinakamababang part ng I think sa buong Central Luzon ay Candaba. Correct me if I'm wrong ha, pero dyan naiipon yung mga tubig na nanggagaling sa bundok or kahit umuulan, kaya bahain yung part na yan. San Miguel, Candaba, basta yung tabi-tabing part ng bayan dyan. Pero ang ganda na rin tong kalsada rito sa totoo lang. Kasi nung last na daan ko rito, kung maalala ko, talagang butas-butas. Sulipan Bridge. Or kung di ako nagkakamali, itong tulay na to part to ng ginagawang railway na papunta po dun sa Capas. Ay, dito tayo kakanan mga brother. Saan ba to?
Yan, tapos kukonekta tayo dito sa ilalim ng tulay. Grabe, ang taas niya, no? Ayun, ito na. Papasok. Medyo hindi kagandahan yung papasok. Makipot. So yun guys. Technically part na to ng bypass road itong dinadaanan na to. Diretso pa ng konti, tapos kakaliwa tayo. Tsaka tayo kukonekta ngayon dun sa may parting palayan. Mukhang malakas ang ulan dito kanina. Basang-basa yung kalsada. Ito na, nakita nyo, biglang lumabad yung kalsada. Alright, ito yung pinakabungad. Dadaanan po natin yung ilalim ng NLEX. Papakita ko sa inyo mamaya, titigil tayo doon. So kung mapapansin nyo rito sa bungad pa lang, maraming mga nakatambay, mga nagbibisikleta, nakamotor. Kasi maganda nga namang tambayan to dahil presko, di ba? Tsaka mga cart na rin, nagtitinda ng mga tusok-tusok, mga street foods. 4 lanes po itong bypass road na to. Medyo malapad-lapad. At kung mapapansin nyo, ayan, nagsasakay sila ng kanilang mga goods, mga siguro mga naani nilang mga pananim nila dyan. I think sitaw yata yun. So ito yung malaking silbi ng mga bypass roads din, dahil para mas mabilis i-transport yung mga produkto ng mga magsasaka. At saka hindi lang sila, syempre pangkalahatan. Kung halimbawa naghahanap nga kayo ng alternatibong daanan, at kung ano man ang nangyari sa mga main roads na dinadaanan natin, meron kayong alternatibong daan. Binibilaran din mga palay, mga ganyan. Ngayon mapapansin nyo yung mga truck na yan, naghahakot yung mga yan ng ibibilad at saka kinukuhang ibinilad dito kaninang umaga. Inulan na to. Malakas yung ulan dito kanina, papapansin nyo basang-basa yung kalsada. Inulan na yung binilad nila. Ito na po yung NLEX. Ito yung part ng NLEX na lagi nyong tinitigil lang dahil umiihi kayo dyan. Timingan lang natin tong ulan na to dahil nandun na. Masarap din parang tambayan dito yung sa ilalim mo. Southbound sa part na to. Ito yung northbound naman. So hindi ko alam kung sesimentohin din tong ilalim nito, like itong dinadaan ng mga motor na to. Pero sa ngayon hindi pa. Rough road pa lang. Ganito ang itsura ng Candaba Viaduct. Medyo mababang lugar din to. At ina-expect ko baka nga naaabot din to ng tubig, no? Kahit mataas na yung bypass road, ay sa malamang inaabot pa rin to ng tubig kung bumabagyo o kung malakas yung ulan. Mataas na yung daan eh. Sana lumis yung ulan kasi kita ko mula rito ay makulimlim pa rin doon kung saan tayo nanggaling kanina. Inaabot ba ng tubig yung kalsada kapag umuulan? Inaabot pa rin? Grabe pala no? Thank you. Ato nga, na-confirm ni sir. Inaabot nga talaga ito ng tubig kapag bumaba. Isipin nyo sa taas na ng bypass road na to. Mataas na yan kasi siguro mga around 5 feet, 4 feet na yung tambak na ito. Pero napansin ko parang konting-konti pa lang yung dumadaan. Hindi ko lang alam kung konti pa lang yung nakakaalam sa kalsadang to o sadyang konti lang talaga yung dumadaan. So again guys, ang bypass road na to ay magdudugtong po yan sa dalawang barangay, Balukok at saka Tabuyok. Ayan. Tignan natin yung kabilang dulo naman.
So may isa pang daan doon na pwede rin kumonekta. Dito medyo kumipot na yung kalsada. Naging 2 lanes na lang siya kasi 4 lanes yung kanina. 2 lanes na lang do. Hindi ko lang alam kung part pa rin to ng bypass road, pero meron namang allowance dito sa bandang gilid. Siguro nga hindi pa totally natatapos. So in-expect ko kanina actually na merong mga nagja-jogging, maraming nagdi-date, mga ganyan. Maraming or meron ding kainan kasi may mga bumibisita dito, so kailangan nila ng inumin, gano'n, fast food. Tanong nga natin dito. Part pa rin to ng bypass road. Hanggang saan ba yung kanto niyan? Sementeryo? Okay, sige. Salamat. Sige. So meron daw sementeryo sa bandang dulo ng bypass road. Sabi sa akin medyo malayo-layo pa. At kung mapapansin nyo rin kasi, merong allowance dito sa gilid. Ayan, na pwedeng i-widen itong kalsada na to. So hindi pa siya 100% na natatapos. Pero at least napapakinabangan na natin ng motorista. Kung di ako nagkakamali, na-open to nung 2021 pa. Pero just in case na hindi nyo alam na merong bypass road dito na maaaring makatulong sa biyahe nyo, eto na nga siya. Dadaan kayo dito sa gitna ng kabukiran. Uy, merong arko dito. Eto, lumapad ulit yung kalsada, mga brother, oh. At merong arko, Balukok. Ito na, Barangay Balukok. Maraming nakatambay dito, ha. Nandito pala yung mga nagtitinda ng mga street foods. So nandito na yung mga nagdi-date, mga tumatambay, mga ganyan, mga nagmimerienda. Magandang business opportunity ito dahil nga maraming pumapasyal dito. May mga nagtitinda, dapat alam mo, take advantage sila dyan, di ba? Ito kung bandang kaliwa natin, yan, hinukayan na rin, preparation yan para sa widening. Kasi dito, obviously bagong bago yan, bagong semento lang din dito sa right side natin. Good job. Maganda nga to, maganda siya. At sa malamang paggabi dito may nagkakare-karera na naman. Ganun naman yung nangyayari dyan, eh. Pag wala na yung mga nagbibilad ng palay, ayan na, time na para mga rera. Oops. Photo ops. May nadaan naman mga 4 wheels, pero konting-konti lang talaga. Hindi ko in-expect to na konti lang. So sa tingin ko parang konti lang din yung nakakaalam sa daan na to. So konti na lang pala talaga yung kailangan nilang tapusin para 100% ang matatapos ito. Siguro kung lalagyan pa nila ng pailaw, hindi mas epic pa, di ba? Pero kung yung kalsada lang ang pag-uusapan, mahaba na. Yung nagagawa nila rito, halos makompleto na lahat. Dito, astig, oh. May mga kulay yung mga barrier sa gilid. Concrete barrier na makulay. Ito na yata yung pinakadulo. Tanong natin si sir. Ito na nga yung cemetery, tinutukoy nung tinanungan natin. Sir, ito na po ba yung dulo ng bypass road? Thank you po, thank you. Saan po ba kayo, ma'am? Galing pa ako Tarlac, sinilip ko lang to kasi magandang alternate road to, kapag nagkaroon ng traffic congestion sa may San Simon.
sa may NLEX. So kaya bumabaha kasi dyan eh. So, naghanap sila ng mga alternate road. So papakita ko lang sa vlog na merong ibang daanan dito para mas hayahay yung biyahe nila. Thank you, Sarah. Thank you. Ito yung nagdi-date oh. Ay! Medyo gabi na mga brother, pero at least nakita nyo naman yung kahabaan ng kalsada kanina na medyo maliwanag pa. So yan ang kabuuan ng ride natin dito sa Apalit Bypass Road dito sa Apalit, Pampanga, na magkokonekta sa dalawang barangay ng Tabuyok at saka Balukok. Ayun. So yung kabilang dulo niyan, para hindi kayo malito, ay doon mismo sa tulay ng Apalit. Yung pinakita ko sa inyo kanina na pinasukan natin para mas madaling matandaan kung saan talaga yung pasukan niya. Kung sakaling na problema kayo sa MacArthur Highway at saka sa NLEX din, kung sakaling may aberya dyan, para alam nyo yung mga ibang alternatibong daan na pwede nyong daanan.